Narito po si Pastor Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Prayer, How You Should Pray. Madali daw pong malaman kung ano ang laman ng puso na isang Kristiyano. Pakinggan mo lang ang kanyang mga panalangin. What you pray for is what you want. Therefore, what you pray for is what you are and who we are. Ito pong tinatawag na the Lord's Prayer, as taught by the Lord Jesus, teaches what is important to Jesus and therefore what should be important to His people. Ang atin pong maikling pag-aaral, pinamagatang How You Should Pray, which is a quotation from the Lord Jesus Himself. How you should pray. Heavenly Father, we thank you for who you are in our lives. Ama naming Diyos, tagalikha, lumikha ng lahat. Salamat po sapagkat kami patuloy niyong iniingatan, minamahal, inaaruga. Binibigyan namin mga kinakain at mga pangangailangan. Nililigtas niyo kami sa mga kapahamakan. At hindi lang yun, Panginoon, binibigyan niyo po ng kahulugan ng aming buhay. Binibigyan niyo ng liwanag ang aming mga kadiliman at pinupunan niyo ang aming mga kakulangan. We praise you, our Heavenly Father, for who you are, and we pray that your presence may be with us, may continue to fill us. As we ponder your word, may you be our teacher. Enable us to have a glimpse into your truth so we can have a more personal experience of you. Lead us, teach us, very especially, teach us how to pray. In the name of Jesus our Lord, we ask you. Amen. How you should pray. Isang araw po ang mga disciples ng Panginoon ay naglapitan sa Kanya at humingid sila ng isang kahilingan. Sabi nila, turuan nyo kaming manalangin. Paano ba magdasal? Matthew 6:9-13. This is then how you should pray. And this is the Lord speaking. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Then some other versions of it are more decorative. Meron pang, for thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever, which was obviously added by tradition to the original teaching of the Lord. Not bad to say, but Mark and the other references do not include that. So ang unang-una pong lines, sabi niya, this is how you should pray. And the first line is, Our Father in heaven. Alam natin ang dasal na ito sa iba't iba pang mga languages, iba't iba mga version, kinakanta pa ito, minememorya, sinasabi, in unison or in private. Pero talaga bang nadama na natin ang mga kahulugan, lalong-lalo na yung mga nuances ng dalangin na ito? First of all, the first line is Our Father in heaven, and the first word of that line is our. Aming. Aming Ama sa langit. Our. We are a group. We are a family. We are a church. You have group mates. You have brothers and sisters. And that is the first presumption of prayer, that you belong to a fellowship. Kaya our, hindi my Father. Our Father. So you belong to a fellowship. In fact, you should belong to a fellowship if you would like to practice powerful prayer. Because there should be oneness. There should be unity and harmony among God's people. So hindi nilikha ng Diyos ang tao para mag-isa. Sabi nga niya, hindi mabuti mag-isa, mabigyan ng kasama. At lalo naman, hindi kalooban ng Diyos na mag-isa lang tayo sa ating spiritual life. That we've got to be a part of a spiritual family. Therefore, the first word of prayer is our Father. Matthew 18:19, again I tell you, that if two of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven, the Lord speaking. For where two or three come together in my name, there I am with them. So napakahalaga yung meron kang kasama, sapagkat ang gusto ng Panginoon ang tao ay may kasama, kaya iba ang pagdinig niya sa panalangin ng sama-sama at nagkakaisang mga kapatid. Prayer presupposes unity, agreement, and a relationship among those who are praying. Kasi po, para magkaroon tayo ng lakas ng loob magsabing, Our Father, Ama namin,
or aming Ama, we've got to be conscious first that we are related to one another. So that's one very important aspect of prayer, that you are related. So ang tanong natin, are you related? O mamatay at mabuhay, maghingalo, sumaya, lumungkot ang mga kapatiran ay hindi naman kayo naapektuhan dahil hindi naman talaga kayo nakikipagmabutihan. Some people may treat their faith as a one-man band, do-it-yourself religion. But the will of God is that we will be a group. We will be a fellowship. That there should be other believers side by side with us, believing in the same God, uttering the same prayer, and sharing life and even the ups and downs of life with us. It's important to be in a fellowship. So yun ang una nating tanong. Meron ba tayong pwedeng makasama, sabihin natin, aming Ama? The next word is Father. Definitely, it talks about a parental relationship. So first, our relationship with each other, then we move to the next relation, our collective relation with God. And that relationship is a parental relationship. Therefore, it must be governed by love, trust, respect, and reverence. Religion, or the temple, even the times of the Lord, had put God so high up, so far away from people. And that served the purposes of religion, because a far away, distant, unreachable God requires the priesthood. So inilayo ng relihiyon ang Diyos sa tao para hindi maabot ng tao at kailangan ang relihiyon. Kailangan ng mga religious leaders. Then priests, religious leaders, whatever names they go by or they went by, became brokers, go-betweens between God and people. Samantalang yung prayer na itinuturo, our Father. If you're going to talk to your Father, you don't need a go-between. At dapat naman i-contextualize sa ating lipunan dito sa Pilipinas na mostly, not all the time, but mostly, we tend to be closer to our mothers than to our fathers. So that now when you talk to your father, you need your mother as go-between, or you need somebody to go between. Kaya tuloy, hindi tayo makadiretso sa Ama, culturally speaking, pati yung Diyos sa langit, idinamay natin sa ganong dynamics. Pero kung gano'n ka-close sa ina ang mga Pilipino, gano'n ka-close sa Ama ang mga Israelites. Kaya ang sabi, our Father, diretso. No? So, lalo pa nga na ginawang personal yan ng Panginoon sa Mark 14:36, ang itinuro niya, Abba, Father. It is very revolutionary to call God Abba. Parang napalayaw. Sa Cavite, tawag nila sa tatay nila minsan Amang. Yung hindi lang Ama, Amang, parang very endearing. Tatay o Tatang. Yung inay, Inang. Para sweet. It's very close. And that's how Jesus was telling the Israelites, this is how you should pray, how you should address God. Abba. Masa siya kang temple. Kasi ang layo-layo nga dapat, sapagkat para laging kailangan na may namamagitan. So dapat ibalik yung relasyon, tulad ng relasyon ni Adan at Eva, sa Diyos bago nagkasala ang tao. Nakita niyo na ang Diyos pag pumupunta sa garden, hindi naman nakakanda nga dapa-dapa yung si Adan at si Eva, nakikipag-usap sila, nakikipag-fellowship sila. Kasi wala naman silang kasalanan, and there was fellowship. Hindi naman intensyon ng Diyos sapagkat dumadating siya, nangangayupa pa ang lahat at hindi makatingin at nakayukulang. Yung ba ang gustong relasyon na isang magulang sa anak? Na pagka pumunta ka sa kitchen, takbuhan yung mga anak mo sa sala. Pag nasa sala ka, nawawala ang mga anak mo, nagpupunta doon sa taas. Pag tumaas ka, bumababa sila. Kasi iwas na iwas sa'yo. Asiwang asiwa. No. God created people for fellowship. So ang presumption ng prayer is, you will live a holy life to the point that you can call God Father. And that you're going to be with people at makikisama, makikipagkapwa, makikisalamuha, so that you can say, our Father, instead of just my Father. So dalawang words pa lang, nakikita na po natin ang hinihingi sa atin ng Diyos para tayo makapanalangin. What we call the Lord's Prayer is not the prayer. Hindi naman masama na usalin, pero kung sinaulo mo yan at inusal mo, akala mo nagdasal ka na, you probably are missing a lot. Because the Lord's Prayer is not the prayer itself, but it is the premise, the philosophy, the principle on which effective prayer stands. 1, good relationship with fellow men in the fellowship, and 2, a close relationship with the Father. Then, our Father in heaven. Nasaan? In heaven. Therefore, though we call Him Father, we never forget about His holiness.
And we remember His authority and power. Therefore, when we pray, we believe, we trust, because this God, this Father that we are praying to is in heaven. Hindi lang siya on earth, hindi lang siya in the air, in the wind, He is in heaven. Therefore, all the power, the authority is in Him. Therefore, you approach prayer in faith. And you approach prayer cognizant of who you are. Creation in front of the Creator. So hindi natin nalilimutan magpitagan. Therefore, you can be very, very aware that you are in the presence of the Holy One. At idinagdag pat idinugtong, hallowed be your name. Holy be your name. Respected, clean, perfect be your name. It's an important utterance because even the angels in Isaiah 6:3 were saying, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. The whole earth is full of His glory. So napakahalaga na ibinuusal-usal natin at hindi natin nalilimutan na ang Diyos ay banal, holy. Kuminsan presence lamang ng mayor, presence lamang ng senator, presence lamang ng kung sino, ay tayo impressed na, but what about the presence of the holy God who is actually in heaven? So what is another presumption of prayer? That we revere God. Pinipitagan natin ang Diyos. Therefore, be serious. And if you want, be formal and correct whenever you can when you address God. The next line says, your kingdom come. Your kingdom come. What does it mean among many meanings? That the reign of the kingdom of God is central to Jesus' teachings. Matapos yung Our Father who art in heaven, hallowed be your name, yung all address to God, your kingdom come. Dumating nawa ang iyong kaharian, at ito yung napakalinaw sa Lord's Prayer. Sa Matthew 12:28, we can have a glimpse, another glimpse, into what the kingdom of God is. Ang sabi ng Panginoon, dahil nagdududa pa yung mga iba, siya na nga ba ang iniintay, siya na nga ba ang tagapagligtas? But if I drive out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. Why are we saying that? Many people mistake the kingdom of God with the second coming of Jesus, which is believed in and taught by Christianity. Kung second coming yun, bakit sabi dito, then the kingdom of God has come upon you? Iba yung kingdom of God doon sa second coming na pinaniniwalaan at inaabangan ng mga Kristiyano. So, pwede mo nang sabihin, thy kingdom come. Luke 17:20-21, once having been asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, the kingdom of God does not come with your careful observation, nor will people say, here it is, or there it is, because the kingdom of God is within you. So dalawang mahalaga, that the kingdom of God has come. When Jesus walked the face of the earth, the kingdom of God has already come. And it is a kingdom that is not to come in the clouds. It is a kingdom that is in you. So what does it mean, thy kingdom come? It means the rule of God in a person's heart. So pag sinabi mong thy kingdom come, ibig sabihin, maghari na po kayo sa aking puso para yung kingdom that is within, the kingdom that has come, will become real in my life. Ang dami-dami mga tao ay pinagmamalaki nila, Kristiyano sila. Itatanong pa, ikaw saved na, ako saved na. Pero hindi mo naman makita yung kingdom of God within them. Because if God rules in our hearts, if it is a kingdom that is internal, that is within, nasa kalooban, dapat yung pinaghaharian nun, hindi na matatakotin. Dapat yung pinaghaharian nun, hindi na mapagkunwari, hindi na siya mapagmataas, hindi siya mayabang, hindi makasarili, because God rules in her or in his heart. So pag sinasabi mong thy kingdom come, anong ibig sabihin yan? Pag inisip mo yan na second coming, that means you can delay your complete surrender because darating pa naman yun, future tense pa. But the Lord said, the kingdom has come. It is within you. Ang tanong lang ito, dasal ka ng dasal, is the kingdom within you? Has the kingdom of God already come into your heart? Because if it has not yet, and if it is not yet achieved,
then you have no business praying. Because praying is for those hearts ruled by God. Praying is for people whose father is God, and therefore whose brothers and sisters are those whose father is God. Kaya may presumption ng brotherhood, sisterhood, kapatiran. Ano ang relasyon nyo sa mga tao na anak din ng magulang nyo? Di ba't kapatid? So, kung nananalangin tayo sa Ama sa Langit, at may nananalangin din sa Ama sa Langit, ano natin yun? Di kapatid. Bakit walang tigil ang paligsahan ng mga religion? Kung sino lang ang tunay na anak ng Diyos, kung sino lang ang tama, mali ang lahat, tayo lang ang tama. Hindi mo itinatrato yung mga tumatawag din sa Ama na kapatid. Either hindi mo kinikilala na ama mo nga ang ama niya, kaya ayaw mo siya maging kapatid, o hindi mo alam na ang anak ng iyong ama ay kapatid mo. Ang Diyos ba sa Genesis ay mayroong congregational affiliation? Ang Diyos ba na lumikha ng langit at lupa ay matatawag mo na mayroong religious label? In fact, meron ba siyang religious membership? Ano't pinag-aangkinanan siya ng iba't ibang mga grupo at gusto nila laging sabihin, kami lang ang anak niya. Paano nangyari yon? Alam niyo po yung mga kongregasyon, pagkatagal-tagal-tagal bago yan na-develop at dumating. Sa panahon nga ng Panginoong Hesus, wala pa niya mga kongregasyones na yan. Namatay na lang siya at nabuhay na muli, wala pa rin yan eh. Inimbento yan ng tao later. Tapos ngayon nagpapaligsahan. Simpleng-simple lang ang nais kong tumbukin dito mga kapatid. Kung kayo kumikilala sa Diyos na lumikha ng langit at lupa bilang ama nyo, lahat ng kumikilala din sa Kanya ay kapatid natin. Kaya dapat nating ituwid-tuwid ang ating pakikitungo sa mga ibang anak ng Diyos. Huwag tayong masyadong mabulag sa mga pagkakahati-hati na ikinatutuwa ni Satanas, sa pagkakagulo-gulo. Therefore, hindi dinidinig natin dalangin kasi hindi naman pala our Father ang panalangin ng iba, kundi my Father. Dapat Ama natin. At kung Diyos yung kausap mo, Ama naming lahat. So, Ama nating lahat ang Diyos. So, the rule of God in a person's heart is important. Because when God rules in your heart, you will only pray for the right things. When does the kingdom of God come? When the human heart is made God's throne, then the kingdom of God comes in that person. Kaya sabi, it is within you. As we have said, do not confuse the kingdom of God with the Christian belief and concept of the second coming of Christ. Those are two different ideas. And what you should aspire for now, well, it is not bad to aspire for the second coming of Christ, pero halos 2,000 taon ang inaantayan ng mga nag-aantay. Pero ang higit lalong dapat unahin, aspire for the kingdom of God that has already come. Maghari ang Diyos sa ating puso. So kasunod na kasunod, sa your kingdom come, ano pong kasunod? Your will be done on earth as it is in heaven. It is just another way to explain the your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Your will be done in my heart as it is in your heart. Kung anong kalooban nyo sa taas, mangyari dito sa baba. Kung anong kalooban nyo sa langit, mangyari dito sa lupa. The mechanics of the kingdom of God comes when we submit to God's will. Kailan nangyayari yung kingdom of God? When the will of God is done in our lives. So ang tanong na naman, dasal ka ng dasal kapatid, nasusunod ba ang Diyos sa iyong buhay? Baka naman hindi, nagsasayang ka ng panahon ng kada dasal, because effective prayer must first meet this requirement that the kingdom of God is in your heart, that the will of the Father in heaven is happening in your heart. Then God will listen to you. Dahil ang nakalagay din sa Bible, when we ask according to His will, He hears us. So that our will must be surrendered to that will. Therefore, we ask for the right things. Therefore, whatever we ask, we get. Not because malakas tayo sa Diyos, kundi dahil matuwid ang ating pananalig, matuwid ang kalagayan ng ating puso. Ang hinihingi lang natin ay pawang yung gusto namang ibigay ng Diyos, so ibibigay nga niya. Hindi pakikipagtunggali at pamimilit sa Diyos. Diyos ko, hindi po ako kakain ng tinapay na may palaman ng 15 linggo. Sundin nyo lang aking panalangin. Ano naman ang napala ng Diyos kahit walang palaman ng tinapay nyo?
Luluhod po ako dito tuwing sumisikat ang araw. Ano naman ang napala ng Diyos kahit magluluhod ka dyan? What benefit do we give Him? But when does God give us our prayers? When what we're asking for is what He wants to give. Dahil siya ang Diyos, siya ang masunod. So ano po ang highest goal ng isang tao? Mabatid, maunawa, maramdaman ang kalooban ng Diyos para yun lang din ang kanyang loobin, yun lang din ang kanyang gustuhin at nasain, at yun lang ipanalangin niya. Sayang ang pananalangin when you only want to change God's mind, because that's too high an ambition for us to try to change God's mind. The prayer is, your will be done. The presumption is, before you even pray, your will be done, then you must know God's will. Then you read the Bible and you understand, so that you know the parameters in which you may operate and confidently ask God. So the kingdom of God comes and extends to and through obedient hearts. Which brings us to another heart of this matter, or to another angle of the same heart, that the requirement of prayer and the presupposition of prayer is that you are obedient. Kaya sabi, the prayer of a righteous man availeth much, not because he is righteous, therefore God cannot refuse, but because his righteousness makes him sensitive to the will of God. Therefore, he prays according to that will. That is the first part of the prayer, or that is the first part, or these are the components of a respectable prayer. First, you focus on God. And yung, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Puro pa yun tungkol sa Diyos. Puro pa yun tungkol sa Kanya, hindi pa tungkol sa atin yun. Then, give us today our daily bread. Ayan na, yung shopping list. Hindi yung magbukas pa lamang ng prayer mo, shopping list agad, Diyos ko, bigyan mo po ako ng ganito, bigyan mo po ako ng ganyan. Hindi ka pa pumupuri sa Diyos, hindi ka pa kumikilala kung kanino siya at sino siya sa ating buhay, hindi ka sinusuri kung masunurin ka ba, has the kingdom come, utos ka na ng utos sa Diyos. Diyos ko, baguhin mo po ang asawa ko, pagalingin mo ang aking sakit, bigyan mo kami ng pera, i-repair mo po ang bahay namin, bigyan mo po ako ng kotse, papasahin mo sa test ang aking anak. In fact, hindi prayer, utos. Kaya gusto sabihin ng Diyos, teka, nananalangin ka ba o utos ka lang ng utos dyan? At wala pang paki. Mabuti pa sa kapwa-tao, pakigawa naman ito, pakilang. Pero pag sa Diyos, Diyos ko po, gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo yan, bigyan mo ko nito, bigyan mo ko yan, wala man lang, please. Then give us this day our daily bread. In other words, hindi masamang humingi kasi utos ng Panginoon Ito kasama sa prayer nyo. Matapos yung purihin ng Diyos, matapos yung maalala kung sino siya, matapos yung suriin kung naghahari ba siya sa inyong puso, humingi kayo ng pangangailangan nyo. Give us this day our daily bread. In the teachings of Jesus, you will see that it's a very recurrent theme, the supremacy of the present. Napakahalaga sa Panginoon yung present. Give us this day our daily bread. Hindi yung give us this day our weekly bread, our monthly bread, our annual bread. That's why many prayers are frustrated because they're asking for too much. Samantala ang sabi ng Panginoon, hingin nyo yung kailangan nyo ngayon. Para ding nung araw, ang Israel ay naglalakbay sa disyerto at ang Panginoon ay nagpapaulan ng mana na malatinapay na pagkain. Sabi niya, araw-araw, kukolekta kayo ng mana. Ang kukolektahin nyo lang yung kailangan nyo para sa araw na yon, ha? Kasi araw-araw, daily bread. Yung iba, matitino. Dagdagan natin, paano kung hindi umulan bukas? Paano kung hindi lumaglag ang tinapay na yun bukas? Kailangan sobra tayo, surplus. So anong nangyari doon sa sobra na hindi nila nakain? Inuod lamang na bulok. Kaya umaalingaso ang mga tent nila, ba't may bulok dito? Kasi hindi kayo sumunod sa instruction. Sinabi na nga, get what you will need for today. Kasi yung sobrang pag-iimpok can also mean lack of trust. Hindi masamang mag-impok kung meron kayong balak kita yung negosyo, gusto yung mag-ipon ng ganito, ng ganon. Pero yung pag-iipon na dahil baka mamaya wala na ang Diyos, malimot na kayo, yun ang pinag-uusapan na lack of trust. So niya, give us this day our daily bread. You know why many people don't feel adequate? Because they want the supplies of 1 week in their hands today. Ang sabi ni Lord, ito ang prayer nyo. Give us today our daily bread. Paano po bukas? Nandun uli ang Diyos. So magdasal ka uli. Kasi baka pag ibinigay na sa yung 1 week supply, next week ka na uli magdasal. Ano ba yung na-accomplish ng prayer? Di ba fellowship? Kaya yung mga iba kung kailan lamang nagkasakit, naghirap, nanganib, at saka lang muli nila na
niigang Panginoon, kasi nalilimutan namang manalangin kung masarap ang buhay, kung maraming pera, kung malusog. Kaya nagiging blessing din kung minsan yung ating mga hirap na dinaranas dahil naoobliga tayong lumapit sa Diyos. And that's what He wants, fellowship with us. So Jesus emphasized the all-importance of the present. Paulit-ulit yan sa kanyang mga turo. Makikita mo very obviously, because Jesus was always thinking, tomorrow will be another day, another set of grace will be given to you. Most of the problems that we ever entertain are problems that never happen. Kung lagi po tayong nakatuon sa malayo at pinoproblema natin kung ano yung darating doon, hindi pa man nangyayari yon, nahirapan na yung loob natin, nasaktan na tayo, napagod na tayo. Ngayon, kung hindi yun mangyari, at least you suffer once. Ngayon, kung nangyari po, di nangyari. Now you suffer twice. Kasi pag nangyari yon, magsasuffer ka, pero bago nangyari ka, imagine mo, nagsuffer ka na. So, doble ang lugi mo. So, if you're going to suffer, why don't you just suffer once when it's happening? Hindi sobra natin fast forward yung mga problema, because many of our fears never come to pass. That's why the Lord said, just for today. Matthew 6:34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. This principle is very powerful when applied to holiness and to godliness. Yung mga iba kasi, paano naman po akong titigil manigarilyo? Baka makatigil ako na isang araw, pero hindi ko po kaya ng 5. O sige, yung araw ka lang tumigil, ito lang isipin mo. Bukas, isipin mo lang uli yung bukas. At bago mo yan mapansin, nakakaisang linggo ka na pala. Pero pag talagang pinakyaw mo lahat yung problema sabay-sabay, ipa-fast forward mo, matatalo ka niyan. But every day has its own supply for its needs. Every day has its own strength for its struggles and accomplishments. Every day has its own food for its hunger. So sabi niya, live by the day when it comes to believing in Jesus. Not to mention and not to say that you don't plan for tomorrow. Yung sa loob lang ito. Ang sabi nga ng iba, plan as if you're going to live 100 years. But live as if you're going to die today. Because you might die today and you might in fact live to be 100. So whichever happens, hindi ka dapat lugi. So when it comes to morality and holiness, live as if you're going to die today because you might. But when it comes to planning and putting a life together and organizing, plan as if you're going to live to be 100 because you just might be able to live to be 100. Mahirap naman ang tanda-tanda mo na para mo pa malaman na hindi ka pala nagplano, kasi wala ka ng oras para balikan ng panahon para magplano pa. So, agahan. Magandang sabihin mga kapatid, just for today, I will be godly. Don't worry about next week. God will be there. Kaya yung mga iba, hindi makapagbigay ng tulong sa kapwa. Paano ko ito bibigyan? Paano sa enrollment? Di akong nawalan. Malayo pa yun, 3 buwan pa. Maaari ka sigurong tumulong kahit hindi lahat ibigay mo, pero may 3 buwan pa para makita mo ang Diyos sa kikilo sa iyong buhay. Kung meron talagang nangangailangan na, huwag mong pagkaitan dahil ang layo-layo pa ng pangangailangan mo. May ganun Magkakapit bahay na magkakapatid, meron ka bang mantika dyan? Meron, pero kailangan ko to sa 2009. Maanta na yan sa 2009, ba't hindi mo muna ipagamit sa akin yan? No? Yung ang layo-layo ng masyadong iniisip, hindi na tuloy sila magkaroon ng puwang para maging mabuti. Kaya tinuturo din ng Panginoon yan. Pero huwag nating limutin na sa Hebrew lunar day, 24 hours yun. The Hebrew day starts at sunset and ends at sunset tomorrow. So yung sa kanilang, give us this day our daily bread, at least for 24 hours naman yon. Hindi lang 12-12 oras ang binibilang nila. So the Eastern and the Hebrew today includes the Western tomorrow in its concept. Now, just an aside. Back to the prayer, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Forgiveness, alongside with the importance of today, is central to Jesus' theology and religious teaching. Central yan. You want to know Christ and you want to be a Christian, forgiveness is a major part, component, character of being a Christian. That people, believers, are to be recipients and dispensers, are to be beneficiaries and benefactors of
forgiveness. So, ang ganda-ganda, forgive us our debts as we also have forgiven. In other words, forgive me only in the way that I have already forgiven others. Said another way, ask to be forgiven by God only after and in the manner that you have forgiven. Kaya Diyos ko, patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko. Bago mo usalin ang mga salitang yan, itanong mo muna kapatid sa iyong sarili, pinatawad ko na ba yung nagkasala sa akin? Kasi kung hindi nyo pinatawad, huwag na kayong magdasal pa dyan, baliwala yan. Kasi sinabi na this is how you should pray. Extended in its application, it's as good as saying, this is how you should live so that you will be in a good position to pray. Forgive others. So the prayer is, forgive us as we have forgiven. So kung nakakalimang kasalanan ka na, sabi mo, Lord, panglimang kasalanan ko na po ito, patawarin niyo ako. Tapos yung ibang tao, pag nakakasala sa mo, oy, hindi ka na makakaulit, nakakadalawang kasalanan ka na, hindi na pwede uli ang susunod, di gano'n na rin ang sasabihin sa Diyos, Diyos ko, huwag niyo po akong papatawarin kasi nakakadalawa na akong beses nagkasala dalawa lang ba? Ilang beses pinapaulit-ulit ng isang tao kanyang kasalanan. Tapos ang gusto niya, walang katapusan ng pagpapatawad ng Diyos. Pero siya, may katapusan ng pagpapatawad niya sa kanyang kapwa. Gusto niya walang hangganan ng pasensya sa kanya ng Diyos. Pero siya, napakaiksi ng pasensya sa kapwa. Kaya sinasabi ganito, kung maiksi ang pasensya mo sa kapwa, huwag kang umasang pagpapasensya ka ng Diyos. Forgive us as we also have forgiven. Napakadaling memoryahin yan at dasalin mo ng dasalin yung parang kay Bilis, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Ang dali-daling sabihin yan. Baka maka 1,000 ka per minute, pero tinablang ka ba niyan? You are just babbling like pagans. Yan sinasabi ni Lord. When you pray, do not heap up empty phrases like the pagans do. They don't understand what they're saying. They think they will be heard for their many words. So have you forgiven? So bago tayo manalangin at bago humingi ng ating mga daily bread, nagbigay ba ako ng bread sa iba? Nagpatawad ba ako? Nagpasensya? Bago ako humiling sa Diyos, yun bang kapatid kong humihiling sa akin na kaya ko namang ibigay, pinagbigyan ko ba? Dahil kung paano tayo nakikitungo sa ating kapwa, yun ang hinihingi nating paraan ng pakikitungo ng Diyos sa atin. The way we deal with people is the way we are asking God to deal with us. That's why the Lord said, love covers a multitude of sins. That when you love, when you give and forgive, you open up yourself to love, to the giving and the forgiveness of God as well. Ang trato na hinihingi mo sa Diyos, kapatid, yung lang trato na ginagawa mo sa iyong kapwa. Kaya nakita nyo, itong maiksing panalangin nito is a lifestyle. It's a lifestyle. So, people are to be recipients and, asked to be forgiven only after in the manner that you have forgiven. We want to be emphatic about that. And the last line of the prayer, lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. So it is important to ask not to be led into temptation. Ang tanong nyo, teka, Diyos ba ang nag-lead sa temptation? Bakit sinabi dyan, lead us not into temptation? Ang kausap mo, Diyos. So it is possible, and it seems like there are two forms at least of temptations. One is a temptation from God, the temptation allowed by God. Sa Matthew 4:1, alam natin yan, then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. So matapos ang baptism ng Panginoon, sino ang umakay sa kanya patungo dito sa ilang para siya ay tuksuhin? Ang Espiritu ng Diyos. This type of temptation definitely is for the good. The kind of temptation that Abraham went through, the kind of temptation that Joseph had to experience, the kind of temptation that Jesus himself went through. That it is a calibrated, predetermined temptation, that it is really designed to bring out the glory of God and to bring out the victory of the one being tempted. Rare yan, nangyayari lang yan sa mga banal, at nangyayari lang yan sa mga talagang baka Diyos at inihahanda sa isang malaking ministry. Kaya mo, meron ba mga banal dito?
Kasi kung wala o kung konti, meron pang pangalawang uri ng temptation. That which is from and sought by man. And mostly, these are the type of temptations we face every day. Galing sa ating puso. At ang totoo lang ay hanap-hanap naman ang ating puso. James 1:13-14, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each one is tempted when by his own evil desire he is dragged away and enticed. But of course, we have to accommodate the other one when it says the Spirit led Jesus to be tempted. So put that together, and so you have a picture of a two-pronged temptation. But mostly what we experience is the second one. That which comes from our evil nature, that which we seek because we love to please ourselves. So what did the Lord teach them? Mas maganda siguro ang tawag dito, the disciples' prayer, kasi hindi naman ito yung the Lord's prayer, kasi hindi naman niya prayer yun. Although yun ang itinuro niya na prayer. So what is the inner core of Jesus' teachings that we see here in these principles of prayer? The fatherhood of God. Kaya babalik tayo sa basic. Anak na ba tayo ng Diyos? Nagpaampon na ba tayo sa Diyos? Kasi nung nagkasala tayo, lumabas tayo sa kanyang bakuran. Kaya bumalik na ba tayo? Nagbalik loob na ba tayo sa Diyos? You can go back to God, the God of our fathers, the God of Abraham, the God of Genesis, and just say, oh Lord God, I like to return to you. Kung tayo napawalay, take me back as your son or daughter. I like you to be my father. Then, you can say, our Father. No, ang pwede pa lang natin sabihin, Father. Wala pa yung R. Are you in the fellowship? Nakikipagkapatiran ka ba sa lahat ng ibang anak din ng Diyos para masabi mo yung our Father? And it's very important to remember God's holiness. You are holy, O God. You hate sin. I cannot be casual with sin, O God, because you hate it. And because Jesus died for it. Well, salvation is free. It is not cheap. Because Jesus died for it. The prophets died teaching about the kingdom of God. So we are not going to treat sin lightly. Diyos ko, marami po akong kasalanan. Alam niyo na po yan. Inaantok na ako. Basta tulad din po ng kahapon. Forgive me. Amen. God is holy. You cannot talk to God that way. Habang siya ay ama natin at pwede tayong maging malapit, hindi naman ibig sabihin, you're too close na nagiging presko ka na sa Diyos. That must never be forgotten. When Moses was in the presence of God, God said, take off your sandals. You're on holy ground. Anak, you are not in your league. Take off your sandals. Kaharap mo yung Diyos. Hindi lang Egyptian Pharaoh. Hindi lang yung priest na si Jethro. Diyos ang kaharap mo, iho. Lumagay ka sa lugar. Maski pa ikaw si Moses. Take off your sandals. Dapat huwag nating nililimot yun. May pitagan, may respeto. And we have to appreciate the centrality of God's kingdom and the coming of that kingdom into our hearts as very, very important to Jesus. The accomplishment of God's will on earth, the submission of the earth to the heavens. Also, the importance of the present time and the importance of forgiveness. The request not to be led into temptation, but in fact to be delivered from the evil one. Let's request. Hindi yung nagre-request ka ng ganito, tapos yung paa mo naman papunta sa temptation. Ano yan? Magkakasakit ka kasi iba yung sinasabi ng isip mo, iba yung ginagawa na yung katawan. Yung Diyos ko, eto na po, eto na, kukunin ko na po ang bawal, pigilin niyo po ang kamay ko, pigilin niyo na po. Hindi niyo kasi ako pinigil eh. Diyos ngayon ang may kasalanan. Nananalangin kang ilayo ka sa tukso, pero ikaw itong lumalapit. Nakakalito yon. Hindi malilito ang Diyos, pero tayo ang malilito. Kaya dapat yung inuusal lang ating panalangin, yan ang ginagawa ng ating katawan. Oneness of mind and body equals well-being. But when your spirit is not in agreement with your body, and vice versa, you will get sick. That's why many people are sick. Because they know what is right to do, and they don't do it. So while they take pleasure in the products of sinful living, their soul is grieved, and their guilt is never addressed. That's why they live two lives. And you cannot live two lives. A one-half Christian is a one whole nonsense. You have to love God or not love God. You have to be a Christian or not at all. You have to be godly or not. Kaya pati doon sa Revelation, yung isang church na maligamgam, sabi ng Diyos, iluluwa ko kayo, you are neither hot nor cold. Mabuti pa kung hot ka, alam mong hot ka. Mabuti pa kung cold ka, alam mong cold ka.
Kaya alam nyo, madaling pakiusapan, madaling dalhin sa Panginoon yung sobrang makasalanan, yung alam na alam niya kasing makasalanan siya, hindi na siya nakikipagtalo. Ang mahirap ministeran, yung makasalanan na may dalang Bible, yung makasalanan na simba ng simba, yung makasalanan na kabisado lahat ang mga verses, yan ang nabubulag. Ang hirap gisingin kasi gising. Kailangan magdesisyon tayo. Sa Diyos ako, lulubusin ko na to, didibdibin ko na to, bubuuin ko to. Kasi hindi pwedeng hati-hati, hindi pwedeng kapra-kapraso. How do you pray, brothers and sisters? And do we pray proportionately, that first we worship God, we glorify God, we give thanks to God, even before we bring our requests? Jesus said, this is how you should pray. Every person that says, I'm a Christian, I believe in Jesus, should pray that way. Remember that prayer is addressed to the Father. Jesus did not say, pray to me. Diba? Sabi niya, this is how you should pray. Our Father. Therefore, we address our prayer to God the Father, to God the Creator, to the Almighty Father, God of Moses, God of Abraham. That's from the mouth of Jesus, ha? Jesus said, this is how you should pray. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sa inyong mga paalala. Napakahalaga nga po sa amin ang matuto kung paano mananalangin. Paano nga po ba kami manalangin, Panginoon? Kuminsan bingin na po kami sa sarili naming tinig, kaya hindi na namin nasusuri kung paano kami nananalangin. Hinihiling po namin na gawin mo kami muling sensitive. Teach us, O God, to be sensitive to our voice in prayer. Teach us to be sensitive to how we pray. Teach us to analyze our prayer life. If it has just become a habit, if it has just become mechanical, or do our prayers really come from our hearts? When we pray, do we want to manipulate you and change your mind? Or do we seek your will and surrender ourselves to your divine and perfect will? Sino nga po ba kami, Panginoon, sa panalangin? Kilalanin po namin ang aming sarili sa inyong tulong. Nawa po, O Diyos, turuan niyo kami. Magbulay-bulay tayo panandalian, mga kapatid. Pasiyasat tayo sa Espiritu. Suriin natin ang ating mga panalangin. At kung meron tayong dapat pagsisihan, hihingi ng tawad, gawin natin yan. Kung merong dapat baguhin sa ating panalangin, magpasyang baguhin yan. Let's be alone with God in private prayer. We are one in spirit, though we are privately praying at this point. Bow before the Lord and seek His voice.